Alamin, tuklasin, at panoorin ang mga lihim na panukala ng Diyos sa naiba at natatanging palatuntunang pang-telebisyon. Soldier Prize, Healing on the Air, lumpo lumalakad, bulag nakakita, bingi nakaririnig, cancer gumagaling, patay nabubuhay. Soldier Prize, Healing on the Air. Halina't panoorin at alamin ang kapangyarihan ng Diyos mula sa kalangitan. Soldier Prize, Healing on the Air. Sa panguna ng inyong lingkod, Brother Ting Arcadio. Liwanag ay sumilat, Soldier of Christ, sa inyo'y nagmamahal. Hallelujah! Hallelujah! Magandang umaga sa inyong lahat, lalo na sa ating head servant, si Brother Alberto Ting. Una, pumunta ang aking may bahay, si Mrs. Minda Villanueva. Halos isang buwan siya pumunta dito sa Paho. Dahil dito daw mayroong magpagaling daw. Ako naman, hindi ko sumama. Dahil may obligasyon ako sa aming paris. Bilang isang lay minister sa aming parokya namin sa Tala Barracks. Pumunta kami ng Cebu at bubalik kami dito sa Manila ng October 5. Dito ko naramdaman yung aking katawan para mig piniprito. Tapos kati-kati. Namamantal, pati ang kamay ko rito. Pumunta ako sa Husirie, sa San Lazaro. Pina-check up ako sa dalawang doktor. Ang sabi sa akin, doktor, may skin disease ka, Brad. At pinihubad ako. Ay, may lunal akong tumutubo sa aking dibdib. Yung lunal niya, Brad, iba. Nakaikot yung pula. Gusto ko operahan yan. Dalawa kaming doktor. Laglagyan ng cobalt. Ano mang cobalt, Dok? Siya, skin disease, kasi delikado yan. I-biopsy yung lunal niyan. Umuwi ko sa bahay. Init ang ulo ko. Hanggang sumisigaw-sigaw ko sa bahay. Sabi ni miss ko, ano ba yung problema mo? Ako, wala. Yung dala niyang oil, pinapahid ko rito at iniinom. Sabi niya, bakit iniinom mo yan? Di ba ipahid lang yan? Ako, si Lord ito nakaalam. Pero dandahan nang wala ang aking pananakit sa aking likod para kong nilitson sa aking likod. Sabi ni miss ko, pupunta tayo sa Paho. Bakit ang puntahan natin doon? Basta i-pre-over ka na Brother Ting. O sige. Pagka kinabukasan, sabi ni miss ko, yan si Brother Ting, pre-over doon sa stage, doon sa yan. Doon ko sa taas, paisisi. Pumunta ako, lumapis kanya, dinampot ko yung kamay, pinadapon ko yung aking noo, ay yung kamay dito sa aking ulo. Para akong hinahigop, para ako nakakita nga, Santo Entero doon sa grotto. Sino ba nakapunta sa grotto? Ang yung mukha parang hugis ng Santo Entero sa grotto. Para yung mata niya, si mahal na Sereno, parang hinahigop ang aking noo. Tapos yun, wala na aking balat nga hapdi. Abot ng mga 10:30 PM. Sabi ni miss ko, umuulan. Siya hintayin natin pagtapos ng mas may healing ni Brother Ting. Sabi ni Brother Ting, kung sino man magdasal para sa Panginoon, puro magaling tayo, maglingkod sa Panginoon para magpapagaling sa ating katawan. Talon! Pagtalon ko ganon, biro mo, nalaglag yung aking inulunal. Pero talon pala ang gamot dito. At dinagdagan kong talon dito rin, yung 25.
lalo din nang naggumaling aking kinang yung brother sister. Oh. Wala na. Ito, ganyan. So, wala na ito. Yung pala, Uwil pala, as Brother Ting pala ang makagaling sa ito. Praise the Lord! Salamat, Panginoon! Nga dito kayo. Pangatlo ko nang pupunta dito. Salamat, salamat. Magandang umaga sa ating banal na espiritu, sa Diyos na buhay, kay Mama Mary, kay Brother Ting, kay Sister Early na may bahay. Ang ipagpupuri ko po, bago po ako dito, matagal na po ako hindi nagro-rosary kay Mama Mary, pero dati talaga maliit pa ako, nagdadasal ako, yun ang tinuro sa akin ng mama ko. Pero matagal na po, 10 years, more or less 10 years, hindi na po ako nagro-rosary sa kanya. Habang tapos nagpaiba-iba na po ako ng sikta, and then nagpaiba-iba din yung problema ko hanggang sa yung matindi, yung na-frame up yung asawa ko sa hijacking. So yung pinaka-last November po yun, yun na yung last na hearing. And then revival po dito. Nag-aaliluya po tayong lahat. Ako hindi pa ako nag-aliluya. Lord, palabasin mo yung katotohanan. Ikaw ang higit na nakakaalam nun. Ikaw lang ang makakatulong sa amin at wala na pong iba. Alam mo, pagdating ng hearing, hindi ko po yun makalimutan, November 28, dumating bigla yung may-ari ng truck. At siyang nagsabi sa judge na na-frame up ang asawa ko na mga pulis. So, sobrang pasalamat ko talaga sa kanya kasi sino ba tinanong pa siya ng piskal, mayroon bang nanakot sa'yo? Mayroon bang nanuhol sa'yo? Nababawiin mo tong kaso mo? Alam mo, ang sagot niya, wala. Konsensya ko. Kasi alam ko na hindi totoo yun. So, ang sobrang pasalamat ko sa kanya mismong sa korte, ganun ako ng ganun, titinan ako ng judge. So, susunod na, kasi mula noon, talagang nakipag-covenant na po ko sa kanya, naghahayo ako, nagbibigil ako, nagsisimba ako linggo-linggo dito. Ang dami ko pong nakita. Etong bangko na to ni Jesus, nandyan po siya nakaupo. Pero anino lang po siya. Pero ang haba po ng buhok niya, ang haba ng burangos niya. Siya po talaga, ganun ang mukha. And then, sumunod na naman po. Nanghingi po talaga ako ng trabaho dito kay Lord kasi mula nung mag-resign ako sa trabaho, wala na akong trabaho. Miyerkules may tumawag at pinapupunta ako doon. So, madaling sabi, kinabukasan nakapasok na talaga ako. Pagdating ko doon, ang dami nilang backlog na trabaho, nagawa ko po yun. Ginawa ko lahat yun. And then naman yung pinatawag na ako ng may-ari, parang nagselos na yung nagpa-apply sa akin, nagselos na siya. Hanggang sa nalaman ko na lang, siniraan niya ako doon. Tinanggal ako sa trabaho. Lord, wala po akong ginawang masama doon. Ginawa ko po ang makakaya ko. Sumunod, pinatawag ako doon sa kaibigan ko sa kumpanya na, nalika muna dito. Sabi, may itatanong ko, pag-upo ko sa harapan niya, may itatanong ako sa iyo. Yung totoo, isasagot mo sa akin. Sabi ko, ano ba yun? Sabi ko, ganun. Pinakula mo si Edson. Yung nagpa-apply sa akin sa trabaho na siya rin ang nagtanggal, yun yung tinatanong niya. Sabi ko, ha? Hindi ko alam yun. Sabi ko, hindi ko alam yung magpakulam. Sabi niya kasi, tinubuan siya ng butlig-butlig sa buong katawan na nagka-crack siya ng 3-4, parang ketong. Tapos, sumunod, sabi niya sa akin, hindi na raw makabangon. Tapos sinabi ko sa coordinator ko kay Sis Josie. Ang sabi ni Sis Josie, ikaw lang makakagamot nun. Sabi ko, ayaw ko. Kasi baka lumipat sa akin yun. Pagka humingi talaga siya ng tawad sa akin, dadaling ko siya dun sa church, ipa-pre-over ko siya kay Brother Ting. Tumawag ako sa kumpanya na pinapasukan ko dati. Ayun, doon ko nabalitaan, patay na po. Patay na po yung nagpa-apply at nagtanggal sa akin sa trabaho. Hindi ko po akalain, iyak ako ng iyak. Parang nakonsensya ako na hindi ko mawari. Pumunta ako sa Quiapo. Nagkumpisal ako. Tapos sabi ng pari sa akin, kasi iyak ako ng iyak. Sabi ng pari sa akin, humayo ka at ipanatag mo ang iyong kalooban. Hinusgahan siya ni Lord. Yun lang po. Maraming salamat. Praise the Lord. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit. As it was in the beginning, now and ever, shall be world without end. Amen. To the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Let's give a round of applause. Hallelujah. 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 Hallelujah.
Jesus! 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 Jesus, my Lord. Jesus, my Lord. Jesus, the King, my Lord, my Lord. Yeah! Ang topic ko, paano tayo aani? Panahon na po ngayon. Paano kumali tayo sa pag-aani? Kaya kailan lahat ng may ani, sabi nga, para ka nagtatanim na isang bukirin, kapag nagtanim ka, at least naroon po yung natutuwa ka pagbalik mo, may ani kang dalang pabalik. Sa umpisa, mahirap. Pero pag inaani mo na yan, bang masaya ka pag nakita mo nagbabago tao? Gaya ko, masaya ako, pero simula lang ang konti lang to. Pero simula lang kami ng 10. O ngayon, libo-libo na, amen? Ano dahilan? Ang Holy Spirit po ang gumalap. Tulad din ng alagad ng Panginoon, 12 sila. Mga takot pa ho sila. Ayaw sila lumabas. Pero doon sa pagdating ng Panginoong Jesus na walang hanggang kaliwanagan, dala yung tagumpay niya doon sa bundok ng Golgotha na muli siyang nabuhay. Dala niya po yung dilang apoy. Yung dilang apoy niyo, bigay yun ng Diyos Ama. Dahil sa katagumpayan niyang ipinagkaloob sa Ama nung mamatay siya sa krus ng Kalbayan ng Golgotha. Binayaran niya ng hirap at sakit. Buhay, inilaan niya para sa atin lahat. Yung pala, pinakaregalo niya sa Ama, dilang apoy. Bibigay niya sa lahat ng saling-saling lahi. Kaya pala, yung mga alagad dati naduduwag. Sabi niya, hintayin niyo ako, babalik ako. Uupo ako sa kanan ng Ama. Dala ko na ang tagumpay. Yung dilang apoy, nung lumapag sa kanila, nabago po silang lahat. Nag-iba sila. Dati ang pananaw nila, puro hanabuhay ng hanabuhay. Pero bandang uli, nung mababaan sila ng dilang apoy, nakita pala nila, ang lahat ng kailang ginagawa, walang kabuluhan. Dati hindi nila alam yun. Hello? Akala nila, ang buhay nila laging pera ng pera, hanabuhay ng hanabuhay. Trabaho dito, trabaho doon. Gustong yumaman. Hindi niya alam, mamamatay siya. Hindi niya alam, magkakasakit siya. Ang alam niya lang, puro pera, hanabuhay. Si Satanas, nanliling lang. Kaya gusto niyang ipakita na, dito mababasa niyo po, nakuha namin ito na mag-Bible cutting kami. Gusto ko lang bigyan ng din kasi bahagi ito ng pag-aani. Kasi pag ang tao, ang buhay niya, binigyan niya number 1 si Lord sa kanyang buhay, aani siya. Pero kung bibigyan mo ng number 1, ang buhay sa mundo, pera, kataasan, yung hanapbuhay, kapangyarihan, hindi ka makakapag-akay. Pag ito nalaman mo to, ang buhay mo magiging number 1 na si Lord. Sabi rito, mabasahin ko lang, pakinggan nyo. Mga Ngaral, chapter 1. Ito ang pang-usap ng mga ngaral, ang anak ni David, na hari ng Israel. Walang kabuluhan, walang halaga ang lahat ng bagay. Magpakahirap ka man, gumawa ng gumawa, wala rin mapapala. Patuloy ang papalit-palit ng mga lahi. Hindi nagbabago ang daigdig. Ang araw ay patuloy sa pagsikat, patuloy sa paglubog. Pabalik-balik lang sa pinanggalingan. Ang hangin ay umiihip patungo sa timog, papuntang hilaga, habang araw paikot-ikot. Lahat ng tubig ay umuwi sa dagat. Dito napupuno. Ang tubig ay bumabalik sa batis na pinagmulan upang muling umagos patungo sa karagatan. Ang lahat ng bagay ay nakababagot. Hindi makakayang ipaliwanag. Walang sawa ang paningin ng tao. Walang tigil ang kanyang pakinig. Ang naganap noon ay nangyayari ngayon.
Paulit-ulit lamang ang mga pangyayari. Walang bagong pangyayari sa ibabaw ng digdig. Ang sabi na iba, hali kayo. Ito'y bago. Ngunit naganap na yon. Doon di pa tayo tao. Di naalala ang mga nauna. At ang nangyari, ngayon malilimutan din sa hinaharap. Palapan natin sa salita ng Diyos sa buhay. Salamat sa Diyos. Ang pinakamahalaga pala talaga, ang tao, yung pinakamakapangyarihang bagay, inilihin ng Diyos sa tao. Kailang makakamit ng tao ang karunungan niya, pag ang kalooban niya ay katulad ng sa bata, na mapagkumbaba, mapagtiis, mapagbigay, mapagpatawad. Yung bata, ganun talaga bata. Makukuha mo yung lihim ng Diyos. At yung buhay mo dito, hindi ka magsasawa. Kasi ang buhay mo dito, alam mo, patutunguhan mo. Pag yung kalooban ng Diyos, nakuha mo. At binigay sa iyo ng Diyos ang karunungan na yan, na hindi galing sa karunungan pantao. Mag-iiba ka ng pananaw sa mundo. Makikita mo na natakpuan ko na isang malaking kayamanan. I found it. Nakita ko ang kayamanang itinago sa maraming tao na hindi binigay kanino paman. Ito pala yung kayamanan na makilala mo ang Diyos. Kayamanan na sumunod ka sa kalooban ng Panginoon. Kayamanan na gawin mo siya number 1. Kayamanan na marunong ka magtrabaho sa Kingdom of God. Na ito palang kaharian ng Diyos. Na kapag nagtrabaho ka sa ubasan ng Diyos, magmamana ang lahi mo. 3 hanggang 4 ang saling lahi, patay ka na, pinagpapala pa ng Diyos ang lahi mo. Ang Panginoon, ang kanyang pagkain sa araw-araw, tuparin ang kalooban ng Diyos. Eh tayo, tutupad lang tayo sa kalooban ng Diyos sa buhay. Hindi ko kayo makakatupad kung gusto nyo lang. Tutulungan kayo ng Espiritu Santo. Kailangan lang ang titira ng Holy Spirit, bless! Kailangan ang titira ng Holy Spirit, narin yung katapatan. Yung number 1 si Lord. At ang Holy Spirit, asahan nyo, mananaan sa puso nyo. At pag nanaan sa puso nyo, yung nagawa ni Jesus, magagawa natin lahat. Praise the Lord. Hallelujah. Habang nagpupuri kay kada linggo, ito po yung sikreto ng linggo. Pagdating ulit-ulit mo, linggo ka na naman. Wala akong magagawa kasi ito ang sikretong nakita ko. Na gusto ko sana magawa ng simbahan. Ang simbahan, tama lang magsimba, okay na. Pero may kulang pala doon. Tayo nakakuha ng kulang. Tayo ngayon na nagpupuno ng kakulangan ng simbahan na nakuha natin. Hindi na masamang ibigay ang araw ng linggo, may ba? Amen. Oo. Nagsimba na ako ng umaga. Linggo, binigay ko sa Diyos. Di ang Panginoon tuwan-tuwa sa iyo. Amen. Yan pala linggo, bless! Amen. Naniwala kayo, lahat na magbibigay ng araw ng linggo sa Diyos sa buhay. Mananiwala kayo, pagpapalain niya kayo. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Sabi nga rito, sa Lucas chapter 12, 54-56, pagkilala sa mga palatandaan. Pakibasa nga ito. Ito po ang sinasabi. Sinabi rin ni Jesus sa mga tao, kapag nakita ninyong makapalang ulap sa kanluran, sinasabi ninyong uulan, at gayon nga ang nangyayari. At kung umihip ang hangin sa timog, ay sinasabi ninyong iinit, at nagkakagayon nga. Mga mapag-imbabaw, marunong kayong bumasa ng palatandaan sa lupa't sa langit. Bakit hindi ninyo mabasa ang tanda ng kasalukuyang panahon? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah. Isa, di ba pag nakikita natin kumakapal o kaya nagdidilim, ulan yan. Kung umihip ng hangin mula sa katimugan, sinasabi ninyo na magkakaroon niya. Sabi ng mga pagkunwari, marunong kayo bumunawan ng palatandaan sa lupa at sa langit, ba't hindi nyo maunawan ang mga tanda sa kasalukuyan? Darating na ako. Sino ang gusto dumating na? Si Jesus! Amen.
Ang iba nakaganyan, ayaw pa. Oh. Bata pa kami, Brother T. Ayaw nyo nga pag dumating, tapos na. Kasi kung pahabain pa ang daigdig, marami pa magkakasalan. Kaya gusto niya umiksi na. Amen? Kasi kung iiksi niya, makikita niyo po ang saya-saya natin sa langit. Sabi sa Pahayag 22, pagdating ni Jesus, sinasabi sa akin ng anghel, maasahan na totoo ang mga salitang ito. Ang Panginoon Diyos na nagkaloob ng kanyang Espiritu sa mga propeta ang siyang nagsugo sa kanyang anghel upang ihayag sa mga lingkod niya ang mga bagay na magaganap sa lalong madaling panahon. At sabi ni Jesus, makinig kayo, darating na ako. Ang pala ng tumutupad sa mga propesya na nilalaman ang aklat nito. Akong si Juan ang nakarinig at nakakita sa lahat na ito. Matapos kong marinig at makita ang lahat, ako'y nagpatira pa sa paanan ng anghel at nagpakita sa akin ang mga ito upang sa isambahin. Ngunit sinabi niya, wag, ako may alipin din tulad mo at tulad din ng iyong mga kapatid na propeta at ng lahat na sumusunod sa mga salita sa aklat na ito. Ang Diyos ang sambahin mo. At sinabi rin niya sa akin, wag mong ilihim ang mga profesyang na nasa aklat na ito. Saot malapit nang maganap ang mga ito, magpatuloy sa pagpapakasama ang masasama, magpapatuloy sa pagpapakarumi ang marumi. Ngunit ang mabubuti ay magpapatuloy sa pagpapakabuti at ang banal ay magpapakabanal. Amen. Natin sa Salamat sa Diyos. Hallelujah. Pumunta po siya dito sa harap. At habang nag-aawit po tayo ng pastol, may lumakad po na pagkadami-dami pong batang nakaputi na may hawak-hawak po silang mga lamp. Tapos po, nandito po si Brother Ting, kinakausap sila, tapos biglang si Jesus na lang po at itinaas ang kamay ni Brother Ting. Pagkatapos po, nakita ko rin po yung meron pong si Jesus po at si Brother Ting, sinama po niya si Brother Ting sa napakalawak na lugar. Tapos unti-unti po, may mga taong nagdadatingan na pagkadami-dami. At kumanon po si Jesus, Brother Ting. Ganun po ang sinabi niya. At pagkatapos po, totoo nga pong bumababa ang dilang apoy. Nakita ko po yung dilang apoy simula dito na bumaba po siya. Tuloy-tuloy po siya, ang bilis-bilis. Na para po yung sa sa ulo natin na may bilang apoy. Yun lamang po. Ito yung mga kapatiran natin. Mga may sakit. Mga hindi nakalalakad. Iba't ibang problema. Ikaw lang makasusod, Lord. Walang lakas ang tao. Kung siya pamagitan ng habag mo, babaguhin mo kami lahat. Tama, iniingi ko po sa pangalan po ng anak mo si Jesus, sabi Panginoon. Buhos mo ang dilang apoy na yan mula sa kalangitan. At matadama nila ang mainit at malamig na magsisilbing kobat, magsisilbing laser sa lahat ng mga may sakit, sa lahat ng taong makasalanan. Hiling ko pupuro sa pangalan ko ng anak mo si Jesus na aming Panginoon.
Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Hallelujah.